Dito, Brad, Isabela, kag Cagayan Valley, nagkalatanggal ila atop. No, nagkalabungkag ang ila iban nga panimalay. Ang ila nga mga kalsada di magyan kay nagkala landslide. No, ang ila mga ang iban halarbiso na. Damage na. No, nahalitan gid sila. Muna nga kita pasalamat sa Ginoo. Unaway tarason nga di magkadto sa simbahan. Sa adlaw nga Miyerkules kay damo ta pasalamatan sa iya. Maulaw ta, mahuya ta sa iya oy. Nga gatinamad ta sa iya. Tapos ang Dios kapaka-maayo sa ato, no? So salamat dalaygo ng Dios. Salamat sa mga testimony. Alright, di ta magdugay. Kusig kita sa aton scripture reading. Aton series lesson mga abyan. Ato gini siya isa-isahon at least. Okay, may ara man kita mahambal someday nga ang Book of Corinthians aton na chapter by chapter aton na studyhan. Amen. Okay? Chapter number 6 na kita, Book of 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 last week, chapter 5 kita. Subong chapter 6 na kita. All right. Sige, hasta ta sa verse number 11. Verse 11. Basa ko verse 1, masabat ka mo verse 2 until ma-reach naton ang verse 11, dungan kita. Verse 1, ako magbasa, verse 2 ka mo magsabat. There any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints. Do you not know that saints are judged? If the word shall be judged by you, are you not worthy to judge small things? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to life? Verse 5, I speak to your shame. It is so that there is not a wise man among you, no, not one, that shall be able to judge between his brother or brethren. Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Nor thieves, nor adulterers, nor drunkards, nor rioters, nor extortioners, 11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Amen. Lord, thank you this evening. Thank you sa opportunity kami makabati naman, kag matudloan sa imong pulong, pagi sini nga Bible study. It's my prayer, Lord, nga ikaw bulig sa amon nga ining mga bagay amon man mahimo sa amon kinabuhi. If may mga bagay kami, Lord, nga kasubong sini, buligi kami nga amon ini i-plaster in a Christian way, in a Christian manner. Be with us tonight, and we ask the Holy Spirit of God to be our guide, to be our teacher, and to give us enlightenment. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Magapong ko ang tanan. Laygo ng Dios. Now, sini nga gabi, aton nga theme mga abyan sa aton nga pagtuon sa yapulong is living in righteousness and holiness and unity. Amo ina siya ang pinaka framework or pinaka key points mga abyan sa ini nga chapter nga ginsidiin ginahambal ni Apostle Paul nga bilang Kristohanon dapat kita magkinabuhi nga matarong
balaan, kag may ara pag hiliusa. Unity. Amen? Now, ang iya gyambalan, ula iban, the local church of Corinth, no? Iglesia, Kristohanon sa mga taga-Korinto, mga Corinthian believers. Now, aton makita, mga kabyanan, beginning verse number 5, o verse 1, ginsulat ni Paul, ining letter, mga kabyanan, address sa mga believers, ginluwas sila sa Ginoo, apang may ara ginatawag nga struggle in worldliness and division. Now may ara yapon sila worldliness, makita naton ina. Okay, every chapter beginning verse 1 aton makita ang worldliness, ara ang immaturity. Chapter 2, chapter 3 ara ang carnality. Chapter number 4 aton makita man dira, mga kabyanan, ang ginatawag nga ang mysteries sang Ginoo, kag kun ano ang requirements sa isa ka steward. Chapter number 5 ato nakita dira ang immorality, there is fornication in chapter number 1, nga sa diin instead nga mag-mourn sila, nag-puff up pa sila, nagpabugal pa sila. And that is why si Apostle Paul gin-rebuke sila nga dapat ina nga tao kung hindi nyo i-address, dapat i-deliver unto Satan para masave ang iyang espiritu, para ang iyang flesh i-deliver, no? Kay mag-cause ina siya, siling niya, little leaven leaveneth the whole lump. Maapektuhan ang bilog nga church pag hindi i-settle, hindi i-address, pag hindi i-confront ang ginatawag nga immorality inside the church. Amo na ang chapter number 5. Now, diri naman sa chapter number 6, mga kabyanan, si Apostle Paul naman, aton makita diri, nga iya naman gin-tackle ang another problem na naman. Verse 1, siling niya, there any of you, may ara ba lang sa inyo, having a matter against another, may problema ka sa imong utod, may conflict ka sa imong utod, may kalain ka sa imong utod, may against ka sa imong utod, now nag-refer ng another, fellow Christian, hindi na unbeliever. Kag siling dire, go to a law before the unjust and not before the saints. Siling niya, kung may problema ka mo sa isang isa, may conflict ka mo sa inyong pareho nga Kristohanon, hindi maayo, hindi tama, na magkanto ka mo dito sa mga unbeliever. Kag ang unbeliever, amo ang magsitol sa inyong problema. Instead, ang pareho ninyo nga Kristohanon. Sila niya, hindi ina tama. Hindi ina tama nga inyo ginahimo. Nga pareho ka mo mag-unotod, may problema ka mo sa isa kag isa, pero gin-allow nyo ang unbeliever, amo ang mag-settle kag mag-midget sa problema. Which is supposed to be, nga dapat ang Kristohanon, saints. Sila niya, dire mga kabyanan. Sila niya, verse 2, do you not know that the saints shall judge the world? And if the word shall be judged by you, you are unworthy to judge the smallest matters. Ano ang buot silingon, mga utod? Number 1, naluyag ihambal ni Paul, do not take your brother to court before unbelievers. Hindi mo dalhon sa court or sa anuman nga mga proceedings ang imo pareho nga utod dito sa unbeliever. Anong buot silingon sila? Kung may problema, Kristohanon sa Kristohanon, mga abiyan, hindi mo ipabarangay. Hindi ka mo magkanto sa lupon. Hindi dito nga kasuhan mo siya sa korte. Amo na ang buot silingon ni Apostle Paul. In other words, gin-rebuke sila ni Apostle Paul. Okay? Nga, kung may ara ka mo dispute, hindi dapat ang secular. Secular, buot silingon mga unbelievers, kaning iya sa ruled and presided sa mga unbeliever, nga mga korte, nga wala sang Diyos, mga utod. Alright? So, hindi tama silang ni Paul. No? Hindi na siya tama nga behavior. Kaya nga man, mapahuyan ang ngalan sa Diyos. Tama? Kalain, no? Kristohanon, puro Kristohanon, nag-iaway, tapos ang gamidjit, ang gasitel, unbeliever. Ano ang impresyon sina? Kung kapitan ka,
Ang kagawad, di ba pareho ka mo membro sa Liberty? Tiyang pastor nyo gali, way ka mo gi-istorya sa pastor nyo? May pastor man kamo, di ba dapat ang pastor sa inyo ang magsitel? Di ba ang pastor ang magpatawag sa inyo o magpaatubang sa inyo? Tani, before kamo nagkanto diri sa barangay, tani si pastor ninyo ang inyo gipatawag. Di ko ba nagbalik ang istorya? Nakuha nyo, church? Pareho kamo, Kristohanon. Dapat pagani, kung pareho Kristohanon, hindi na dapat mag-abot pa sa pastor. Kung mature ka na, hamtong ka na nga Kristohanon, pag may problema ka sa pareho mga Kristohanon, dapat situlo na ninyong gadua. Sa inyo palang nga level, dapat, brad, pasensya lang, sis, pasensya lang. Kung may nahambal man ko, kag naka-offend ako sa imo, pasensya lang gid sis. Kag tinguhaon ko sa sunod, malikawan ko na siguro, hindi lang ko aware, o baby, nadala ko sa emosyon ko, o baby, nadala ko sa sutsot, bala, kag nagpati, dayon ko sa istorya. Te ikaw man nga offending party, willing ka man nga dapat magtanggap kung nanangayo man sorry tong utod mo, hindi ka man magpa-pride. Dapat pa sa iluon mo man dayon. Pasalamat ka gani kay nag-apology na siya, nag-concede na siya, nag-amin na siya siya sala. Ikaw man nga gipangayuan sang mali, sis, wala problema. Intindi ko, tao malang ta. Although nasakitan ko sa tawhanon, nasakitan na offend man ko, pero ngalan nga mag-ulutod ta sa Ginoo, ipatawad ta nakakag nami nga may mga lesson learned kita sa aton natabo sa aton. Amen? Dapat ta muna. Hindi na dapat nga mag-laptop pa. Ikaw man nga may kuan, hindi mo man pagpanugid sa iban. Hello, amen? Kung may problema ka sa utod mo, kadtoi, istoryaha. Kung di siya madala, di siya magpati, tawaga si pastor. Oh, amo nang proper. Kung hindi mo pa kaya si pastor, mangita ka sa upod ngamin nga medyo senior, amo nang istoryahon ninyo. Kung dili, that's the time si pastor. Kung dili ba sitol dito, si pastor. Hindi na dapat makaabot sa barangay. Hindi na dapat makaabot sa lupon. Hindi na dapat makaabot sa kagawad. Labaw sa tanan, hindi na dapat makaabot sa kurti. Now, pamati. Sa kurti pa lang daan. Sa kurti pa lang daan. Bisan pa magdaog ka, mabawi mo pa tong gasto to? Ang oras mo, ang imo bla nga peace of mind. Kay kalain ba yan ang may kaso ka? Ami mo lang nami nang may kaso? Uy, wala kay peace of mind sinabad. Bothered ka na. May schedule hearing. Nakita ko lang si Ugangan, ang kaso ganito, civil case man to, kay gi-squat ang lupa. Pero every time may hearing, pamirdahon ang abogado. May appearance sila. Appearance piyang tawagan na. Kada atubang sa abogado sa korte, bayad na. Di pwede i-quits mo na. Dipindi pa na sa abogado, kay may rate na sila. Budlay. That's why, sa ato, silang ni Paul Dre, hindi na dapat. Amo naging rebuke dyan yung taga-Korinto, na hindi dapat na matamo sa inyo. Kristohanon ka mo, pareho ka mo mag-ulutod sa Diyos. Dapat sa inyong nga level, isitol na ninyo ang problema. Kag subong man sa ato, hindi man kita exempted dire. Sa atong panahon subong, mga kabiyanan, covered man kita sini. Hindi man ta exempted nga magkaroon sang conflict. Pero dapat hindi na mag-abot sa level ba nga utod nga magpabarangay pa. Ang gipabarangay, ang pareho niya ka Kristohanon kay way kabayad sa utang. Dugay-dugay na. Pabungol-bungulan lang. Ikaw man nga nang utang, ayaw man pabungol-bungol. Kag kung ikaw ay pagkautang, palapit sa imong giutangan. Sis, brad, pasensya gid ba? Way ko to kalimtan ng utang ko. Pero way pagit pigado, pagit subong, hulat-hulat lang. Amo na. Hindi nga ikaw pa may utang, daw ikaw pa isog. Ikaw pa may utang, ikaw pa ang daw suplado. Amo na ba na, mas isog pa karon ang kapangutang. Amo pa ang kuan, daw sisino. Pero pag pangutang, kapoy luoy, daw tutoy. Pero pag suktanay na, daw bago ng anak, nagbata nga, ido. Hello, amigo, pata? Hindi ka mo ma-offend. Ato ni practical niya itong ginaisgutan .
Kay damo mga churches nga kalaguba ang relasyon tungod sini. Ang pastor gipabarangay, ang membro gipabarangay. Ikaw huluya. Nabalaan sa kapitan nga membro ka sa simbahan, Kristohanon kamo tapos di ba? Unbeliever gasitol sa inyo. Dapat kita gani ang magsitol kung may problema. Di ba? Kita dapat, kita ang may Diyos, kita ang may idea, kita may pulong sa Diyos. Kita ang may Holy Spirit. Oh, kita dapat. But silingon, kung nagpabarangay ka mo, pareho ka mo may pride. Tama? Kaya nga nakaabot sa barangay. Kaya kung pareho ka mo wala pride, di na nakaabot sa barangay. Sis, kung may problema man ta, ato na lang ni si Tulon, kita-kita na lang. Kita na pagpaabot dito. O, gani man. Di ka to nagpabarangay, may pride man to. Tama? O, amo ni gihambal ni Apostle Paul. So, I hope church, no? May natabo na sa ato? May nagpabarangay na ba kamo? Hapit na, pastor. Lapit na. Naplano pa lang. Hindi mo na pag-ituloy. May problema ka mo, tawagan si pastor ninyo. May pastor ka mo. Kung meron mang capable nga dapat magsitol sa inyo, inyo pastor. Amen? Inyo pastor, kay pastor nyo na, tatay nyo na si spiritual. Kagang pastor may wisdom kay kapitan. Pwede mag-advise si kapitan pero hindi biblical, brad. Tama? So dapat kita sa atong level. Ang problema pagid kung mag-asawa. Baw sadya gid eh. Si Mrs. gin pabarangay ni Mr. O vice versa. Si Mr. gipabarangay ni Mrs. Kaya way nagarimit sa giyang kita sa tricycle. Ay abaw. Sadya eh. Hindi dapat, no? Kalain. Tama? Oh. Tatay, gin pabarangay sa bata. Ang tatay, nagpabarangay sa bata. O, duwa mo lang na. Magkapamilya. Gipatawag sa lupon. Gipadalaan ka sumon. Kalain. Amo na yung silingon ni Paul. Sili niya, verse 1. Mga utod. Oh, amo mo na. Ano pag-intindi nyo sina? There any of you having a matter against another, go to law before the unjust. Nagkanto ka mo sa mediator, sa balaod, nga unjust, unbeliever, and not before the saints. Kag hindi, hindi dito sa mga Kristohanon. Anong hambal niya? Verse 5, I speak to your shame. Grabe si Paul, very bold. Siya, ginambal ko ka na, agad mahuya ka mo. Iambal ko ini agad mahuya ka mo. It is so that there is not a wise man among you. Wala sing maalam sa inyo. Wala maski isa. No, not one. That shall be able to judge between his brethren. Wala sa may nagbidjit, nagpatunga sa inyo, maski isa. Bilog na church ka mo, tapos why yun able nga nagmidjit, nagsitol sa inyo, nga ginpaabot nyo pa sa mga unbeliever? Amo nang hambal ni Paul. Verse 7, now therefore there is utterly a fault among you. May sala sa inyo. May mali sa inyo. Because ye go to the law, one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Siya mas maayo pa nga mag-suffer sang wrong. Kaysa magkaroon kamo sang division kag dishonor. I-dishonor ninyo si Kristo. Sige, ipaiway na lang tani ninyo. Hindi na ninyo daginuton. Kung kaya man ang isitel, hindi nyo na pagpaabuton dito nga label. Okay? Nagapakita ina nga may ara division sa inyo. Nagapakita ina nga mga immature kamo. Amo nang hambal ni Apostle Paul. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Bot silingon mga utod. Sometimes, ang tao, very quick kita mag-defend sa aton sarili. Kag hindi kita willing mag-forgive.
ang aton dipinsa kaagad. Dipinsahan ta atong kaugalingon. Dito kita master, dito kita dasig. Pero di kita dasig, magpatawad. Nature sa tao na. Ay, hindi Nga, balon mo mali ko. Ikaw tanang may mali. Ikaw nagambar sina, ikaw naghimo sina. Karon pasalaan mo ko, karon ipasa mo sa akon. Madipinsa kita. Oh. Amo na ang aton nature. Laka ka lang, jutay lang mga tao nga, hindi magdipinsa silang kaugalingon, automatic magpatawad sila. Sa napulo, siguro may duha lang. Even Kristohanon. Kaya nga aton common response, dipinsa. Pero mga utod, ang Kristohanon nga mature, di na magrason, di na maghatag sang excuse. Sige Brad, kalimtan na lang nato ito Brad. Sige Brad, ato na lang itong isitol. Kaya pareho ta Kristohanon Brad. So ato na lang kalimtan. I hope sa ato natabo sa aton duha na atay mga lesson dito. Para nga makamove on na kita. Dapat amo na. Amen, Kristohanon? Quick kita mag-forgive, hindi quick kita mag-defense sa aton kaugalingon. Amo nang hambal ni Apostle Paul. No? Kaya amo ni ang sign sa maturity. Hindi ka na, biskan ikaw ang dihado, willing ka na magpaubos. Amo nang mature nga Kristohanon. Amo nang may ara. Kanang nagtubo na kabrada. Hindi na ka magdipinsa. Ay, hindi, ikaw nakasala, ako magpalapit sa imo. Mamaya sayang tao. Way kuya sala, tapos ako magpalapit. Way ko sala, ako magpaubos. Kumuna sa tao, tama? Pero ang taong Kristohanon ba, di na mo dipinsa. It didn't matter, it never matter kung siya ang nadihado, siya ang may sala, o siya ang wala sala. Ang iya, Brad, more siya on reconciliation. More siya on masitol ang problema. Doon siya after. Hindi siya after, Brad. Kaya nasakitan ko, idipinsa ko din, no? So I hope dapat amo kita sina. No? Nasakitan ka, yes. Na-offend ka, yes. Pero pag willing ka, mature ka na nga Christian, Brad, willing ka magpaubos. Kag willing ka mag-reach out sa mga taong naka-offend sa'yo. Amen. No? So, do we love justice more than our reputation? Mas importante bro sa ato, Brad, ang justice kaysa aton reputation? Oh. Are we peacemakers or do we stir conflict among the brethren? Matawag ba kita nga peacemaker or kita ang gakos ang conflict sang aton mga brethren? Di madinay may mga utod kita nga mga unbeliever. Dapat tani ba kita nga mga Kristohanon? Kita ang example, kita ang model ba sang reconciliation. Lalo na sa mga unbeliever. Di ba? Dapat hindi ka na madinumtanon. Dapat makita nila nga ang akon uto daw ano lagi di ba nagbag-o na gid sadto masungit ni sadto suplado ni pero subong daw okay na ba? Nami gid siya ba? Lipay ko sa utod ko ba kay sige Brad, sigihan na lang na diha. Nami ng relihiyon mo, sigihan diha. Di ka na maghalindra kay daw nagnami batasan mo. Di ba ka nami, no? Pero kung suplado ka lang yapon, ay abaw, kung mo nang batasan mo, ay ka nagbago, ay ka na lang nagsulod ka relihiyon nga na ina, kaya daw nagdugang pa mo batasan, nagkalain. Ti kung di kalain, ha? Di ba, Brad? So dapat man positive na ang impression sa tao. Kay kita, may ara na, Holy Spirit. Amen? Amo nang gihambal ni Apostle Paul, mga kauturan. Ikadua, okay? Verse number 9. Verse number 9. Hindi na natin maisa-isa ang verse na ng mga utod kay aton oras limited. Verse 9, silang ni Paul, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor, ano pa sunod? Extortioners shall inherit the kingdom of God. Ano po silingon sini?
Yamba ni Paul diri mga utod that the kingdom has no place for the unrighteous. Kung mo lang taon, ini ang listing, amoning listing mga utod sa mga tao nga hindi makapanubli sa gingarian sa Dios. Sino to? Mga fornicators ga commit sang fornication. Sunod, idolatry, gasimba ka mga Diyos-Diyos. Sunod, ano? Ara pa ta? Verse number 9, fornicators, idolaters, gasimba ka Diyos-Diyos, adulterers, nagapanapaw, okay? Nor effeminate. Ano ning effeminate? Amo ning mga member ka mga LGBT. Lalo na kining mga babae-on. Babae-on man na, may pagka-babae-on kung basahon mo na sa Ilonggo. Bakla ba agi? Amo na effeminate. Mga gay. Sunod, nor abusers of themselves with mankind. Ginakuha nila ila kaugalingon, mga utod. Sunod, verse 10, nor thieves. Mga kawatan. Di lang kawatan, mga kawatan. Damo. So, subong, grabe ang kawatanay. 13 million, isuga lang. Ipaperdi lang sa kasino. Sunod, kobitos. Muni, klasbitanay ni sila. Pakaisa ni sila. Kining kawatan kag kobitos. Sino ning kobitos? Mga dalok. Amak mo na, dako na sweldo. Mangawat pa, mangupit pa. Way pagkakontinto. Nami ng posisyon. Mangurakot pa sa gobyerno. Ano pa? Mga palahubog. Nor drunkards. Hello, amen? Palahubog. Magambal ang iba mga palahubog. May harap sa Bible nga hindi makasunod sa langit ang mga palahubog. Klaro. Mga palahubog. Palainom. Revilers. Ano na? Revilers. Kanang gahambal, verbal abuse. Gahambal sang mga kalain nga wala ebidensya. Moral defamation. Gidefame mo ang tao. Gilait mo ang tao. Gipakalain mo ang tao. Revilers ang tawag sila. Tapos, nor extortioners. Gapangutong. Tamo? Shall inherit the kingdom of God. So, damo listing mga utod. Ini nga mga klase sa tao, gideclare ni Paul nga hindi makapanubli sa gingarian sa Dios. Alright? No place. But salamat mga utod. Why na utod dira? Ara sa verse 11, ano siling ni Paul? And such were some of you. Amo na word. And such were some of you. Nga sa diin, sadto isa kamo. Past tense, where, gigamit niya. And such were some of you. Ang iba sa inyo, amo kamo sina. Siling ni Paul. Sadto, amo kamo sina. Ang iba sa inyo, revilers. Sadto ang iba sa inyo, extortioners. Ang iba sa inyo, sadto, mga palahumog. Hello? Amen? But ang good news, mga otod, siling ni Paul, but ye are. Amo na ang nami. Ngay contrast, sadto palahumog, sadto extortioners, sadto revilers, sadto, ano pa, effeminate. But siling ni Paul, but ye are washed, amen. But ye are sanctified, ginhugasan na kamo, subong ginpakabalaan na kamo. Kag sunod, ano pa? But ye are justified, ginpakamatarong na kamo, paagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, kag paagi sa Espiritu sang aton Ginoo. Amen. Praise the Lord. Diba good news? Nga sadto sila mga utod, amo ni ang ilang former state, former condition. Gigamit ni Paul ang contrast, sadto amo kamo sini. Okay? But now,
ginhugasan na kamo, ginpabalaan na kamo, ginpakamatarong na kamo, pinaagi sa ngalan ni Kristo, kag paagi sa balaan nga Espiritu sa Dios. No? So, bot silingon mga utod, bot silingon, gideclare ni Paul mga utod, nga amo ang agent, nga amo ang nag-transform sa aton, is not because of our religion, is not because of ourselves, is not because of who we are, but because of the power of the Spirit of God. Amen? Ang Holy Spirit, amo ang nag-transform sa aton. Paagi sa gospel, sang ginsaligan nato ang gospel, ginsaligan nato ang ginimo ni Jesus Christ, amo to ang nag-transform sa aton. Bangod, wala capacity ang tao magbago sa iya kaugalingon. Biskan libot-liboton mo ng mga relihiyon, biskan kada relihiyon magpatugmaw ka, magpabautismo ka. Kung wala gospel, di gyapon mabago imong kinabuhi. Kay wala power ang tao kag relihiyon utod nga mag-transform sa tao. Only the Lord Jesus Christ. Amo nang gihamban ni Paul. Baka mo sumbong, hindi na kamo extortioner. Sumbong, hindi na kamo idolater. Sumbong, hindi na kamo covetous. Bangod, you are sanctified, you were washed, and you were justified by the name of the Lord Jesus Christ. Are you washed? Amen. Are you sanctified? Amen. Amen. And justified. May bago kita nga kanta? Amen. Oh, it's wonderful to be a Christian, to be redeemed, justified, reconciled, and forever reconciled. Wow, kanami nga kanta. Hello, amen. Amo na may mga nabatian ko sadto. Mga nanay magsiling, o sige, simba ka dira nak. Upod ka nag-invite sa imo. Kanang mga lain reliyon, upod ka dira, base pa lang mabagoy mo kinabuhi dira. Kung pwede patugmaw ka para magbago ka buhi mo, kay natakan ako sa imo batasan. Oh. So ang thinking niya, ang mindset niya nga ang reliyon makabago. O sunod ka lain sikta. Sige, dira ka pa membro ka da kay basi magbago ka pa da. Kabay pa magbago ka da. Oh. Ambot ko kabati ka mo sina. Pero may mga amo nang mindset. O sige pa membro ka da para mabago ka buhi mo. Iban man, o sige. Oh. Ga, tani mamigo mo ning akon bata ga para magbago ka buhi sini. Kay perti katunto ning bata ko basi ikaw makabago sini. No, may ara man mo sina gananay nga ipamigahon daw niya bata niya kay para daw magbago. Kay perti katunto, perti katuso ning bata ko ga basi ikaw makabago sini. No, kita mo lang. Nabago gid ba kay pagasawahin na bugbugon niya kita sa sang damo-damo nga kuan mo. Mali. Wala gid makabago, makatransform. Amen? Jesus Christ lang, gospel lang mga utod. Ano makita ta dire? Oh, anong hambal ni Paul? Ng word nga, such were some of you. Bot silingon, ang tuod nga luwas, ano ba ta? Ang tuod nga luwas, we are no longer slaves to sin. Hindi na kita naulipon, na under, na control sang sala. Kay ang tao nga luwas, nahilway na sa sala. Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Sining sa Bible. So questionable gali sa Kristohanon nga nagaklaim nga luwas apang nagakabuhi sang sala. Contradict mga utod. Inconsistent na. Kay sining ni Paul, ang tuod nga luwas na hilway na freed na liberate na sang power, sang sala. Hindi na siya controlled sa sin. May freedom na siya. Hello, amen? Na-transform na. Sadto bandage siya. Nagapo siya. Control siya sang sala. But now, sila ni Paul, hindi na mga abyan. We are freed from sin. Hindi na kita. That's why, okay, we are no longer slaves to sin. We are washed and sanctified. And that is why our identity is no longer in our past, but in Christ. That's why, anong hambal sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is what? New creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. Saan ka naging? Bakit ka naging new creature? Because you are now in Christ. Ang tao nga unsaved without Christ. Amen. Alright. So now, we are in Christ because we are saved, mga kabiyanan. So our identity is in Christ. Ibig sabihin, mga utod, we have been saved. And let our lifestyle reflect the sanctifying power of the Holy Ghost. So dapat mag-match ang atong lifestyle. Dapat ang atong kabuhi mag-reflect kay Jesus Christ. Kung ano si Jesus Christ, anong attributes niya, ano ang traits niya, ano ang character ni Lord Jesus Christ, dapat mag-reflect sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung si Jesus Christ humble, dapat humble kita. Kung si Jesus Christ forgiving, dapat forgiving man kita. Kung si Jesus Christ mga utod, loving, dapat ara man sa ato ang pagiging loving. Tama? Amo na siya ang naga-reflect. Naga-reflect ang karakter ni Jesus Christ. So kung wala na sa ato, budlay mapatihan nga Kristohanon ta. Kung walay refleksyon sa aton kinabuhi si Jesus Christ. Dali kita magsunggod. Dali kita ma-offend. Hindi kita magbaton sang rebuke. May pride kita. Hindi na siya karakter sang matutuod nga Kristohanon. Eh dapat ang karakter ni Jesus Christ makita sa aton kinabuhi. Yes, di kita perfect. Pero dapat may evidence ang atong salvation. May proof ang atong salvation. Hindi lang na makita dapat kung Domingo. Makita na 24 hours sa atong kinabuhi. Makita na sa atong kapitbahay, sa atong pagkinabuhi every day. Whether sa eskwelahan mo, makita ang imong pagkakristohanon, sa trabahoan mo, biskan ga-drive ka, ga-trabaho ka, sa opisina ka, sa diin ka man, dapat mag-reflect ang karakter ni Jesus Christ sa aton. Hindi kayo sa opisina, ikaw pinakasuplado. Ikaw ang self-entitled. Dapat unahon ka. Dapat ikaw ang mga tao mag-adjust sa imo. Hindi na siya ugali sa Kristohanon. Hindi, pastor. Abusaran ta, perdi. Kung ka pa abustat, so dapat kita, pastor. Hindi tayo magpadaoga. Tungod kay Kristohanon ta, paumod ta, perdi, paumod. Dapat pagyad naman sila. Ay, abaw, sadyay. Amati mga utod, kung may ara lang dapat right, si Jesus Christ na. Tama, amen? Why baya sa sala? Philippians siling niya dia mga man, to be equal with God. Ha? I think chapter number 2, nga, ginano yan, reputation mga utod. And he is obedient, even the death of the cross. He humbled himself. Ato makita. Even sa cross, iya prayer, Lord, patawara sila. So, I know, budlay sa ato mga utod. Sa tuod lang, budlay biyang kinabuhing Kristohanon. Tama? Ambot, huwag ka muna budlayan. Pero budlay biyang kay ang expectation sa tao, ang mga Kristohanon ni, mga buot ni. Lalo na ginang pastor, di na si pastor, okay na kay pastor. Pastor guda. Pastor na. Tapos kung mangakig si pastor ka pangakig? Ano ang klase nga pastor? Grabe expectation. Abi nilang pastor, balaan na kayo. Abi nilang pastor, di kabalo mangakig. Abi nilang pastor, di na kabalo magpataas sa boses. Abi nilang pastor, perfect na gidlantaw nila. Pastor? Amo na? Oh, grabe. Pero pare inyo, lantaw pare inyo. Pare, nahubog. Okay lang. Nakuha nyo? Budlay ni pastor, oy. Kay binantayan ka, pirmi. Kapin pa kay may pastor ta diya sa representatives. Na, samot na, guba ang itong pagkapastor. Ginabas na, nadugangan pa. So, nadula na ang respeto karon. Santo daw, proud ka nga magpakilalang pastor. Subong na mahuya ka na. Ipos na lang ta. Ano ka? Ano lang? Namahuyatan, isabat na to. Ano ka, sir?
Isa mauya mo ko magpakilala nga pastor kay tungod gani sa nabalda na kay Kibuloy, pastor. Ikaduha kay Abante. Amo na ni Abante nga atras. Wala. Pero mga uto, dapat ibaho na to ang impression sa pastor. Amen? Buligan nyo maka-recover ta. Oh. Ang balo nyo, hindi tanan, pastor may pastor man nga matino, iba na si Abante na. Amen? Hindi kayo magsugpo bitaw, amo na. Mga pastor karon, amo na na. Okay, unbeliever, away na Tanan pastor, abi nila, away na matino. So, atong lifestyle dapat mag-reflect sa karakter sa aton Ginoo. Amen? Don't excuse sin. Remember God, He called you out of darkness. Take note, gitawag na kita sa Ginoo. Gikuha na kita niya sa kadulong, Brad. Padulong sa kasanag. So, dapat atong kinabuhi, mag-reflect sa kasanag. Let your light so shine before men, that what? That they may see your good works, and what? Glorify your Father which is in heaven. So let your light so shine. We are salt and light in the world. Kita dapat ang maghatag sang kasanag. No? Mga kabiyanan. Okay. Ano number 2? Ano number 2? The kingdom has no place for unrighteous. Wala sing duog abiyan. Okay. Proceed kita. Kaya itong oras gamay na. Verse number 12. Verse 12, anong silig diri? Verse 12, chapter 6. Verse number 12. Siling niya, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Amen? And God hath raised both, and God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by His own power. Verse 15, Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication, every sin that a man doeth without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. Verse 19, What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 20, For ye are bought with a price. Therefore, what? Glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. Possessive noun, mga utod. May apostrophe. Aton lawas ang tag-iya na amo ang Dios kay ginbakal na kita sang bili. Kag ina nga bili amo ang dugo ni Kristo. That's why hindi na kita ang tag-iya. Ang tag-iya amo na ang Holy Spirit. I-glorify nato ini, mga kaabiyanan. So, diri mga utod, gi-confront ni Apostle Paul ang inang ginatawag mga utod bala nga liberty. May ara sila misunderstanding, misconception, mali nga pag-insindip, mali nga paghangop kung ano ang liberty. That's why siling ni Paul, verse number 12, all things are lawful unto me. Ang tanang butang lawful unto me, but all things are not expedient. The word expedient means not necessary. Okay? All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yes, may freedom kita. Pero aton freedom, hindi mga utod. Freedom para magpinagusto. Freedom nga makakaroon kita sang sala. Freedom nga ibayulita ang will sa Ginoo. Sir Di Paul, may gusto ako, may luyag ako. Pero may mga butang nga not necessary. Mga butang nga hindi ko dapat himuod.
So, ini nga mga tao, may ara sila excuse. Kay bangod, hamba nila, may ara kita liberty. Okay? Especially mga utod, kining ginatawag sexual sin. How many times gamit ang word fornication? Amen? Fornication. Gigamit niya. Now, the body is not for, nakita nyo? Fornication. Verse number 13. Meats for the belly, ang karne para sa tiyan. And the belly, kagantiyan para sa karne. But God shall destroy both in them. Verse 13 sila niya. Now the body is not for fornication. Hello? So, both silingon, aton lawas, lalaki man o babae, balaan, sagrado. That's why hindi ta pag-i-violate, hindi ta pag-higkuan. And fornication is sin. Kag isa na kapaagi, gina-violate, usikan, higkuan nato ang aton nga lawas. Kaya hambal ni Paul, verse 13. Verse 13 again. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. So ano ang partner sa aton lawas? Amo ang Dios. Kay ang Dios para sa lawas. That's why mga young people, maghalong kamo. Like I said, pag kamo gani, mga dalaga pa. Mag-una-una gani kamo nga mga single padra, matigig kamo maayo. Kung mag-una-una kamo, kag may natabo sa inyo, hindi na kamo magpalapit kay pastor. Kaya hindi gid ako magkasal sa inyo. Pangita kamo ibang pastor magkasal sa inyo. Kag kung mag-una-una kamo, hindi na kamo magpag-invite sa akon, kay never gid ako mag-attend sa inyo kasal. Kaya na klaro tadaan. Klaro tadaan. Kaya di na kamo excuse. Many times, ginhambalan, gintudluan, gindiwarningan na kamo. Kalain. Kalain, gibayulit na to ang principle sa Bible. Alam niyo mga babae, the greatest gift ma-offer niyo sa bana, future husband ninyo, inyo virginity, ang inyo purity. Wala na'y taas pa nga marigalo ninyo sa inyo future husband. Kag ikaw man nga lalaki, way ka man maipabugal nga iban, nga wala kay guilt, nga someday, holy, secret ang iyong honeymoon, makasiling ka, Lord, salamat na maintain mo ang purity. Pero kung nag-una-una na gani ka mo, inyong honeymoon, daway na kwenta. Di nyo na ma-enjoy, dago abli ka regalo, balaan mo ng unod. Tistingan mo na, feeling mo, regalo, balaan mo ng unod. Excited pa ba? Kung excited ka, daw something wrong sa imo. Tanga? Pinaka-the best na Christmas party mo na sa doon, elementary pa? Excited ka? Ano ni man? Gabi para di na ko katulog mo. Basta Christmas party na mo, di na ko katulog. Ano ayan itong kwan? Ipila man lang ito sa to. Elementary kami, brad, tag 30, taas ng 50. O pero excited ka? Nga mag-exchange gift ka mo? Mag-exchange gift ka mo, excited ka? Ano ayan to? Ano ito? Siyempre, bata ka pa mo, kalampangan, gina. Huwag ka mag-aisip, toalya, huwag ka mag-aisip ng mga kaldero na, huwag ka mag-aisip ng mga ano na, kay bata ka pa mo. Grade 4, grade 3, siyempre, halampangan, gina naisip mo. Ano ayan to? Ano ayan? No, di ka katulog mo. Excited ka na. Pero kung balaan mo ng regalo mo, ano excitement doon? Ano mo nagyapon sa mag-asawa? Kung gauna-una ka mo, nagkas-advance ka na, tapos overbali pa. Ati, Migo pa ta? Harap pa ka mo da, mga ladies. Ini reminder ni pastor ni. Harap rin sa Bible, amen? Oh. Kaya nung hambal ni Lord, no? Nakita ang aton nga, ano sila niya? Verse 19. Verse number 18. Arada, flee fornication. Ginliwat naman. Flee fornication, maghalong, maglikaw, magpalayo. Every sin that is man doeth without the body. But he that committeth, ara naman. Fornication, what? Sinneth against his own body. Nakasala ka.
And I'm proud to see mga abyan na nahalukan ko lang na si Ma'am Vic during sa amon wedding. I'm proud to see that. Bisan pamangkuton mo na siya. Araman si Ma'am Vic. Kung kaya yung mamangkot. Oh, magkuton na si Ma'am Vic. Kung gihalukan ko ba na siya during sa amon relationship as boyfriend-girlfriend stage. Ang first niya nga halok dito na sa amon wedding. Oh. Amo nang namita ni, no? Excited ka ba? Hindi kayo magkawat-kawat pang halok. Labon ko mag-asawa na, di na maghalok. Malakat lang, di na manghalok. Sa ito gibawalan, sige pang halok. Karon pagustuhan na, di na nun halokan yung asawa. Labon sa uyab pa, di maglakat, kundi makahalok. Hello? Ikaw, Brad Malakyas, ginahalokan mo pa, Sister Tere? Hindi ka magtidikal ba? Dara sa Irene, si Karen, gaghalok pa rin sa kay mama mo? Wala na, ay, pambira. Anong klase ba niya? Pero pati ko ba, sa dalaga pa, nakahalok ka si Tere ba? Dapat, paghalin sa lakat, before mo lakaw, Brad, before magawa sa pirtahan, halok. Pag amot naman, pag uli paniod to, halok naman. Pag puli naman sa hapon, halok naman. Amen? Ay, kakabalo ka ng sige kahalok ba? Gapapag-una sa inyong relasyon? Oh, maboost ang confidence sa asawa. Salamat ng bana ko ba? Anong nakaon? Sige pang halong sa ako now. Ano na dapat? Muna, Brad, makibat, tingubon mo gid, Brad, kaya way ka asawa, Brad, ha? Mangkot, di ko kay Ann, Brad. Ha? Mangkotong gito si Ann, Brad. Huh? Sexual sin is not just physical issue. It's spiritual. Our bodies belongs to God. Amen? Ara na. Kay Kristo na niya itong dawas, they are not ours to use as we please. We are temples of the Holy Ghost, set apart and holy. Oh? Atong lawas, templo na. Nangin templo na sa Dios, tiniran ng mga biyan, dwelling place of the Holy Spirit. Verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? San unang in templo imong lawas? Sa dihang naluwas ka. Instantaneous, bad. The moment you trust the gospel, you believe the gospel, you will automatically become temple. Resident na nagiging residence na sa Holy Spirit ang aton lawas. Kaya pag himuan ta sang hindi amo, Brad, aton gihigkuan ang templo. Ginbastos ta, ginbaboy ta ang templo sa Dios. Kung aton higkuan ang aton lawas. Bangod siling sa Bible, temple of the Holy Ghost. No? Anong natabo? Pagkanto ni Jesus Christ, Brad, pag-visit niya sa temple, pagsulod niya dito, damo, gihimo ng marketplace, na may nangsugalan, may nagatinda dito, may mana-exist dito, gipang balintong niya itong mga kuan, lamisa, amo tong occasion sa Bible nga, akig na akig si Jesus Christ. Kag naghimo pa gani siya latigo, kag ipang latigo niya, sa kaakig niya, sila niya, my house, my father's house is supposed to be the house of prayer. And then, gihimo nyo ng mga marketplace, gihimo nyo nga, gihikuan nyo dire, ano nyo, siguro, ara dito mga kanding pa dito, apil na dito ang tanan-tanan, gihimo na marketplace. So, paralel ba na sa aton? Nga di man gusto sa Ginoo mahigkuan ang aton lawas bagod templo na sa Ginoo. Amen. Or treat your body with reverence. Kabigon ta aton nga lawas nga may respeto, may pagtahod as the dwelling place of God. Flee every temptation that draws you away from holiness. Honor God in private and in public with your thoughts, your habits, and your choices. Amen. No? So, ano ang final exhortation nato? Subong nga gabi. Number 1, walk in purity. Live in peace with your brethren and let your life glorify God in body and in spirit. Amen? So, aton i-pray sa Ginoo nga tani, mangin holy kita. Hindi lang sa adlaw sang Wednesday, hindi lang adlaw sang Sunday, kundi number 1, ang aton thoughts. Kay Brad, pwede ka di kahimog sa lawas, puro atong thoughts. Ang number 1 ba yan nga tikihon sa yawa ang atong huna-huna. Atong thoughts yun.
That's why sabi ng Bible, whosoever looketh a woman and lust after her, he committed adultery in his heart. So ang kita daw, nga lalaki magtanaw sa babae kag mag-lust after, may pangibog, nakakommit sang adultery sa kasing-kasing. Walay aksyon, pero sa huna-huna, pwede ta mangin adulterer. No? Kaya i-guard nato atong huna-huna. And let us be pure. Amen? Kining purity mga abyan is necessary. Purity is a command. It is imperative. Hindi optional. It is imperative. Okay? Alright? So kung past, why na ta mahimo? Pero sa aton subong, we need to guard our thoughts and our heart, mga kabiyanan. Okay, I hope meron tang na-learn karong nga gabi. Amen? Chapter number 6, remind sa aton na kung may ara kita problema sa aton utod, hindi ta pagdalohon sa mga unbeliever. Okay? Dapat isitem na to, kita-kita lang sa inyo nga level. Kag aton lawas, temple of God, and of course, mga kabiyanan, flee fornication. Shall we all stand? Mag-pray kita. Ginoo, salamat kayo Lord sa imong pulong, amon nga natun-an, nabatian, pagi sa among apostol, nga si Apostle Paul. Salamat gid Lord, amo kami sang na-learn karon nga gabi. Kabay o Dios, nga buligan mo kami, nga kining mga mensahe nga amon nabatian. Mangin guiding post namon, guiding principle namon Lord, na kami imugin pandaman, gin warningan, nga amon respetuhon, amon lawas. Amon lawas, balaan na, bangod gin tiniran na kami sang Holy Spirit. Ang amon lawas, nangin temple of the Holy Ghost na. Therefore, we need to glorify God in our body and help our young people, Lord God. Salamat sa imo kaayo, salamat sininga gabi, salamat sa imong pulong, buligi Lord nga hindi malipatan namon ini nga mga prinsipol nga amon nabatian subong nga gabi amay nga langit nun, kundi magparimain always sa amon. Himaya dungog pagpasalamat amon ginabalik sa imo dear God in Jesus name. Amen and amen. Aton ibalik sa aton